May tanong ako sa'yo. Oh, ano yun? Gusto kong mag-asawa. Ah, anong klaseng relasyon yung gusto mo sanang mabuo? Gusto ko yung kakaroon kami ng 10 anak. 10 anak? Sige, yan ay isang ambisyosong plano. Ano bang pinaka-importante para sa isang ganoong relasyon? Kailangan yung babae na maganda. Aha. So, mahalaga sa'yo na maganda siya. Oo, kailangan yun. Oh, may iba pa. Yung maganda, mabait, at magaling gumiling. Ah, okay. So, gusto mo ng asawa na maganda, mabait, at magaling sumayaw. Sumayaw sa... Just specific. Yung sumayaw sa ano ba? Itas ng kama. Ah, gets ko. Importante lang na pareho kayo may respeto at malasakit sa isa't isa. Napaisip tuloy ako, sa tingin mo, paano nyo mapapanatili yung lambing pag marami na kayong anak at siguradong magiging abala talaga? Paano mag-abala nun? Basta magaling siya. Kagaya ni Ivana ba? Ah, kaya dapat pala marunong siya humawak ng oras at makisama sa pamilya. GPT, ano kaya kung si Ivana na lang yung asawahin ko? Kung si Ivana mismo ang gusto mo, hindi naman ako ang pipigil. Pero kahit sino pa yan, mahalaga pa rin ang respeto, malasakit at tunay na pagkakasundo. Hindi lang itsura o galing sumayaw. GPT, tatanggapin kaya ako ni Ivana? Posible, pero si Ivana lang talaga ang makakapagsabi nun. Normal lang kumanga sa isang tao. Pero kung gusto mo talaga ng magandang pagsasama balang araw, baka mas makatulong kung maghahanap ka ng taong talagang tugma sa ugali mo. Hindi, mabait naman ako, GPT. Relasyon. GPT, mabait naman ako. Gusto ko lang si Ivana. Oh, mabait ka, gets ko yan, pero hindi lang sa kabaitan pinitong ang relasyon. Kailangan din ng chemistry at mutual na pagpili. GPT, may tanong ako sa'yo. Paano magpalaki ng, itits? Hindi, ulitin yung tanong, parang bitin kasi, paano magpalaki ng ano? Magpalaki ng titi ba? Sandali, titingnan ko muna yung maayos. Kung paano lumaki ang titi, kadalasan nakadepende yan sa genetics at normal na paglaki sa puberty. Walang ligtas at napatunayang paraan para permanenteng palakihin ito gamit ang pagkain o ehersisyo, vitamina, o mga produkto. Ay, ganun. Dito, GPT, tanong ko sa'yo. Paano magpatagal sa kama? Sige, sandali. Kung paano magtagal sa pagtali. Maaring makatulong ang paggamit ng kondom, pag-practice ng start-stop technique, huwag magmadali at panatilihin ang communication sa partner. Kung madalas kang labasan sa halos 1 minuto at nakaka-apekto na ito sa iyo o sa magiging partner mo, magandang kumonsulta sa doktor o urologist para sa tamang payo. May partner ka na ba ngayon o curious ka lang for the future? Wala akong partner. Gusto ko nga magpaturo sa'yo eh. Paano nga ba? Sige, magsimula sa basics. Alamin kung paano gumagana yung arousal at ejaculation. Kasi, Subukan ang GPT, ganito kasi yun. Again, Pag hinawakan kasi, nilalabasan ka agad eh. sige, naiintindihan ko. May mga paraan para magpumaba ng tayo, gaya ng start-stop technique, magalan ang pace, at kung may partner ka na, condom can help reduce sensitivity. Kung
laging sobrang bilis at nakaka-stress na ito, pwedeng magpatingin sa isang urologist kasi may epektibo. Ay, GPT, may tanong ako sa'yo. Bakit yung titi ko tuwing umaga tumitigas? Sandali. Normal yan. Karaniwan ang morning erection. Normal itong nangyayari, senyales na maayos ang dalo ng dugo at nerves. Kung tumatagal ng higit 4 na oras at masakit, emergency yun. GPT, Agad. GPT, may tanong ako sa'yo. Yung ba mga babae, tumitigasan din ba? Tingnan ko, oo, pero iba yung nangyayari sa katawan nila. Ang mga babae, walang titi na tumitigas, pero pwedeng lumaki at maging mas sensitibo ang clitoris. Tumataas ang dalo ng dugo at nagkakaroon ng natural lubrication. Ibig sabihin, may physical na pagbabago rin kapag na-arouse, pero hindi ito katulad ng nangyayari sa lalaki. Ganon. Kaya pala sila nilalabasan din. Oo, pwedeng mag-orgasm ang babae, pero iba ang paraan ng katawan nila kumpara sa lalaki. May ilan na nakakaranas ng female ejaculation. GPT, tanong ako sa'yo. Lahat. GPT, may tanong ako sa'yo. Ikaw GPT, nilalabasan ka rin. Sandali. Kasi wala akong katawan at di ako nakakaranas ng mga physical na bagay. Pero kung may gusto kang malaman tungkol sa katawan, sex, o reproductive health, may ipapaliwanag ko kung paano ito gumagana base sa kaalamang medikal. Wala kang katawan. So ano ka pala, multo? Hindi ako mundo. AI lang ako. Isang program na sumasagot gamit ang informasyon. Ganon. AI ka lang pala. So, marunong ka rin umibig. Hindi ako nakakaramdam ng pag-ibig o emosyon. Pero naiintindihan at naipapaliwanag ko kung paano gumagana ang mga relasyon at katawan ng tao. Okay.